Ito po yung ating ginagawang patuka. Mix po siya ng malunggay, dahon ng kamuting kahoy, ipilipil at saka kung ano-ano pang mga dahon. Yan o, ano ng Chinese pechay, yung tulad ng sinabi ko kanina. So yan po yung gagawin natin na patuka. Igiling natin sa ating machine at imimix natin ng yung pills, darak at saka iba't ibang mga corn rock o kay pilay, yung benlod. Yan po ang imimix natin. Tsaka bibigyan din natin yung ating mga manok ng buong ano ng mais kasi kailangan nila yon. So tinutuka din nila. So yan po. So ito po yung ginagawa natin, tinatanggalan natin ang buto kasi nagiging ano po siya, nagiging parang buto. So pagka nakain ng mga maliliit na manok ay pwede po silang ma-choke, no? Hindi sila makahinga gawa nung bumabalanta yung matigas na bagay sa kanilang lalamunan. So ito, pinagtulungan namin ni Mrs. na tanggalin yung mga matigas na bagay ng malunggay, pati na yung ipilipil. So yan po ang nakikita ninyong aming mga ginagawa. Ito po ay araw-araw natin ginagawa. Pag hindi natin nagawa sa hapon, sa umaga. Kundi sa umaga, sa hapon. So, hindi na yung Amerikano. Sa umpisa talagang magbubuno ka ng oras, panahon, para po magawa mo yung pagkain ng ating manukan. So talagang matanggal ito kasi hindi pwede na yan o. Linisan na na. Pagay marigan na na. Digay. Digay. At pila sa kayo? Pwede ka kagiri? Hindi. At pila sa kayo na namalingay? Hindi ako kung saan ba? Pagkakot po. So, kung yung number at yung malingay? So, ngayong umaga, marami po tayo nakuha mga dahon at mga pagkain na leftover na galing po sa ating mga katabing bahay. Pero wala pong halong buto ng isda dahil hindi po pwedeng lagyan ng buto. So tapos na po yung ating pinitas na gulay, dahon para po sa ating mga gagawing patukan ng manok. No, so pupunta na po tayo sa ating machine para po iproseso yung itong pagkain na to ng manok. So yan po siya.
yan po yung ating gagawin ngayon. Meron pong gata ng niyog. Ay, gata. Yung pinanggalingan ng gata ng niyog. So, tatanggalin natin yung electric fan dito. Ilapit natin yung ating machine sa outlet ng yung piso isa. So, saksak natin dito. Color. Kasambihan di. So, diyan po yung ating gagawin na pagkain ng manok. So, kasi natanggal po yung kanyang tawag nito. Sana po yun. Na yung pin ng slicer. Hanapin natin yung butas. Kung nasaan na yun. Yun. Buti yung bilis na kapasok. Yan po. Ay baliktad. Kasi pag hindi po nailagay yung pin ay pag-ikot nun lilipad yung slicer, yung pinaka-kutsilo niya, no? Meron din pong ihalo natin na fermented banana upis, banana balat, no? So pwede pong halo dyan. So mag-umpisa na tayo sa ating gagawin, no? Nakalak na. Okay, check, ready. Okay, so ilalagay natin to para hindi po tumirapan yung mga maliliit na na-slice. So i-on natin. Yun, nag-on na. Yan, maglalagay na tayo ng yun, nilagay natin yung mga ng Chinese pizza, yan. So ihulog natin dyan, pati na yung mga dahon ng yun, kamuting kahoy. So pero yung mga ipilipil kasi maliliit na rin na dahon, so hindi na natin kailangan ipasok sa ating slicer machine. So kulang pa po ito ng wala pa pong papaya. So yung malunggay at saka ipilipid, hindi na natin kailangan na i-slice ito kasi maliliit din naman na bagay. So dyan po ihalo natin yung balat ng banana na aming ginawang pinermint para po may lasa yung ating ginawang pagkain ng manok at saka itik.
So, yan po. Meron din po mga gulay dito, no? Tatry natin kung ito ba ay pwedeng i-slice. Mayroon pa pong ano dito ng kangkong, balat ng kangkong. So i-slice din natin yan. Ito po ay lahat masustansya dahil pinakain po ng galing po ito sa mga tira-tirang pagkain ng tao. So yan yung kahoy ng kangkong atin pong in-slice. At hahaluan din natin ng tawag nito. Sorry sa pagbibideo ko kasi ako lang ang humawak ng video ng camera. So malikot. Ito. So, dyan po nagtatapos yung ating video. For today, naka 11 minutes na ang haba na. Maraming salamat guys at see you sa sunod pang mga video.